Inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsapit ng taong 2028 ay magkakaroon na ng partial operation ang Metro Manila Subway. Malaking tulong ang subway project na ito upang mas mapabilis ang biyahe ng mga pasahero, lalo na sa mga manggagaling sa Valenzuela City papuntang Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Sinabi naman ng Department of Transportation na nakikipagtulungan na sila sa contractor ng proyekto upang mapabilis ang pagtapos nito. Tinatayang nasa higit 500,000 na mga pasahero ang kayang isakay sa Metro Manila Subway oras na maging fully operational ito. Sana matapos natin ito hanggang sa Valenzuela. Baka matapos natin ito 28. Baka pwede nang in-inaugurate 2028. Basta tingnan natin. Hataw Balita ngayon. Inaasahang sa August 4 pa pwedeng mag-convene muli ang impeachment court kaugnay ng nakabinbing paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Joel Villanueva, mayroong 4 hanggang 6 na senador ang sang-ayon sa petsang ito. Hindi na niya agad magko-convene o makakapagtipon bilang impeachment court ang Senado sa unang linggo ng pagsisimula ng mga sesyon sa 20th Congress. Paliwanag ni Senador Villanueva, sa unang araw ng sesyon sa July 29, isasagawa ang ceremonial opening ng Senado kung saan ihahalal ang Senate President. Kasunod dito ng pagtatalaga ng committee chairmanship at mga inihaing panukala ng bagong hanay ng mga senador. Ngunit paglilinaw ng mambabatas, hindi ito formal na pag-uusap ng mga senador. Baka biglang mag-jump in yung mga iba na may kasunduan na, no? Hindi po, it's an informal meeting, but we have about 4 or 6 senators na nag-agree dun eh. So, yun lang, I am just sharing yung developments na nangyayari, and that is our plan, our suggestion, our thoughts on when we can convene the impeachment court. Hataw Balita ngayon. Formal na sinagot ng Senado ang Supreme Court kaugnay ng hinihingi nitong detalye sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kinumpirma ng Senate Impeachment Court mula naman sa pahayag na inilabas ng tagapagsalita nito na si Attorney Reggie Tongol. Ayon kay Attorney Tongol, sa pamamagitan ng Legal Counsel Office ng Senado ay naghain na sila ng manifestation ad cotelem bilang tugon sa Supreme Court ad banc resolution noong July 8. Ipinaalaman niya ng Senado sa Supreme Court na wala silang sapat na kaalaman o access, partikular na sa impormasyon na hinihingi sa ilalim ng mga nakasaad sa resolusyon. Karamihan niya ng mga datos na hinahanap ng naturang korte ay tumutukoy sa mga proseso at desisyon na ginagawa sa loob ng House of Representatives na hinihingi rin ng Senado. Dagdag pa ng Senate Impeachment Court, ang paghahain ng sagot ng Senado sa Korte Suprema ay pagpapakita ng kooperasyon at respeto nito sa judicial process at pagkilala sa konstitusyon. Hataw Balita ngayon. Iginid ng tagapagsalita ng Office of the Vice President na hindi dapat ituring na reserba o spare tire ng Pangulo ang Vice President dahil mayroon itong mahalagang papel. Ito ang binigyang diin ni Office of the Vice President spokesperson Attorney Ruth Castelo sa pagtukoy sa pangalawang Pangulo bilang spare tire. Anya, ang Vice Presidente ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, kaya dapat ay kasing handa ito ng Pangulo ng bansa. Dagdag pa ng tagapagsalita ng OBP, kailangan ng bansa ang isang vice-presidente na laging handang umako sa mga responsibilidad ng Pangulo kung sakaling may mangyari at kailangan ng umupo sa pagkapangulo. Kaya ang hindi pagsuporta dito ay maituturing na isang malaking pagkukulang. She is technically the assistant, or when the president is absent, she takes over because she's the vice president. And the services that are now being delivered by the vice president through her office is a way of preparing herself just in case anything happens from now until 2028. Hataw Balita ngayon.
Naniniwala si Bayan Party List Representative Chel Jokno na hindi sapat para sa taong bayan na ginagawang pagtugon ng pangalawang Pangulo sa mga alegasyon ng katiwalian. Ito ang naging tugon ni Congressman Jokno kaugnay ng survey ng Social Weather Stations to SWS na 66% sa mga Pinoy ang sumang-ayon na dapat harapin ni VP Sara ang impeachment charges laban sa kanya. Si Attorney Jokno ay inaasang uupo bilang House Prosecutor sa pagpasok ng 20th Congress. I think it shows that the stance taken by the Vice President when the matter was being investigated by Congress ay hindi satisfied ang taong bayan, pati yung mga kapatid at kababayan natin sa Mindanao. And I think it's about time that there be more transparency. Hataw Balita ngayon. Wala na umanong koneksyon si Office of the Vice President Spokesperson Attorney Ruth Castelo sa kanyang dating kliyenteng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Nagsilbi si Attorney Castelo bilang abogado ni Ang mula 2007 hanggang 2009 o sa panahon kung kailan sinampahan ito ng kasong plunder. At ngayong iniugnay si Ang sa pagkawala at pagpaslang umano sa 34 na sabungero. Sinabi ni OVP spokesperson na labas na siya sa issue.